Hello HMO Seekers! Today, ang video natin is to guide you kung paano yung pagbasa ng ating table for price list at saka magkano yung benefit na kino-cover po ni Medicard. So, dito nakikita natin meron tayong standard plan sa taas and VIP plan. So, sa pinakababa niya, merong maximum benefit limit na nakasulat. And then from that maximum benefit limit, from left to right, yung reading natin, yun yung kanyang mga figures or amount, coverage po na mga options natin na pwedeng i-avail. So may 50,000, that's per illness po, no? Per illness, per member, per year. So 50,000 and then ward yung inyong pong room kung na-confine po. Yun yung mga room categories sa taas ng amount ng MBL. Then may 60,000 semi-private, 100,000 semi-private, and 120,000 small private. And then, doon naman po sa ibaba ng maximum benefit limit po, doon naman makikita, halimbawa, kung ilan yung mag-a-avail. For example, principal member only, hindi pwede dito yung mga minors po, no? Dapat 18 years old up to 60 years old pag standard. Pag VIP naman, meron siyang up to 65 years old. Pero yung age, yung eligible mag-enroll hanggang 64 years old lamang dahil then magiging valid yung kanyang membership up to 65. And then, pag dun tayo sa principal member only, dun sa right side niya, merong 10,739. That's the premium po na babayaran nyo for the whole year na. So, dun sa next naman, yun naman ang premium noong semi-private na may 60,000 MBL. Yun naman yung kanyang premium. And then, yung semi-private 100,000. So, iba rin yung premium niya, and the small private 120,000 po. Syempre, habang lumalaki yung coverage na gusto po natin, lumalaki din yung premium. At kung dumadagdag naman din tayo ng dependent, lumalaki din yung premium. Kaya kung makikita nyo yung principal plus 1 dependent, 19,000 na siya, 19,468 for ward na po. Pero tignan nyo naman, hindi naman dumoble yung 10,739. Meron pa rin siyang discount kapag meron kang isa na isinama sa dependent mo. Pero syempre, yung mga dependent may rin po yan, hierarchy. Ibig sabihin, susundin natin kung ano yung sinasabi ng insurance commission, kung sino ang next in line mo para sa dependent. Sa ibang video, pag-uusapan po natin yan. So yun po. And then, dun sa pinakataas, dun sa row ng standard plan, may makikita kayo without access to AHMC, MMC, SLMC. Ano po yung mga yan? Yan po yung mga major hospitals po sa Metro Manila. So, yung iba kasi nagtatanong, ayan ba lang ba? Diyan lang pa pwedeng gamitin si Medicard? Hindi po. Extra lang po yan. Mga major hospitals, mga malalaking hospitals natin sa Metro Manila. So, itong standard plan na to, wala siyang access sa St. Luke's po na global city. And then, yung ward and semi-private yan, wala talaga siyang access. Hindi ko alam dahil ba, kasi konti yung MBL natin eh. So, syempre, malaking hospital, mas malaki yung bill dyan sa mga rooms, diba? Or wala lang silang ward. Pero hindi tayo masyadong sure dyan, pero wala tayong access dyan. And then dun sa without access to AHMC, ang ibig sabihin naman po yan, so wala siyang Global City, St. Luke's, diba? So wala din siyang AHMC. By the way, yung mga acronyms na yan, makikita nyo po sa pinakababa ng table. Okay, so yung small private, meron siyang AHMC, meron siyang MMC, meron siyang SLMC Quezon City, meron siyang TMC and CSMC. Merong mga TMC na nasa mga mall po, no? Hindi po kasali yun, no? Pag mga independent lang na mga na hospital po yung kasali, mga
mga clinics po natin. And then yung VIP plan naman, may access siya sa lahat, even dun sa St. Luke's Global City. So, kaya yung mga mahilig dyan sa mga major hospitals, VIP talaga yung kinukuha. At bukod pa dyan kasi malalaki yung coverage ng VIP, tsaka maraming benefits. Like, isang benefit niyan, yung sa standard kasi, sa unang taon, pag na-diagnose ka na ang sakit mo, na-categorize na pre-existing conditions, wala po talagang coverage yan, as in zero coverage po. Pero sa VIP plan kasi, meron pa siya na coverage kahit maliit lang. Like for example, yung ating regular private, 200,000, meron siyang 5K per pre-existing conditions. Kaya kapag nagpa-check up ka and then na-diagnose na may hypertension ka, so yung consultation fee, hindi ka magbabayad. And then hindi ka rin magbabayad sa halimbawa yung laboratories is below 5,000. So, kukonsume mo yung 5,000 mo for hypertension, and then pag nagamit mo na lahat doon, nagamit mo na-max mo na yung 5,000 mo for hypertension, and then doon ka maglalabas ng pera sa bulsa mo. So, at least, di ba, meron pa ring coverage. Naman, yung pre-existing na yan, kahit standard or VIP plan, pag naman na-acquired siya freshly sa second year, no? Pag nag-renew na po, up to MBL na siya. As long as it's new, no? Baka mamaya, kaya ka lang hindi ka na-diagnose nung first year mo, hindi ka naman kasi nagpapa-check up. So, nung second year, akala mo, dun siya makikita, up to MBL na. I-ano pa rin yan ng doktor kung kailan po nag-start siya. At malalaman po based dun sa history kung kailan po siya nag-start. So, yung mga fresh lang o nag-start na PEC sa second year, yun lang yung mako-cover up to maximum benefit limit. Pag sinabi kong MBL, yun yung maximum benefit limit. Yun yung halimbawa, yung sa regular private, yun yung 200,000 po, no, per illness. Okay. Yun naman pinakamataas. Ito yung mga services na kino-cover natin, no, sa full HMO. So, meron tayong outpatient services, meron tayong hospitalization or confinement, meron tayong emergency care, preventive care, dental care, laboratories, no? Pero yun nga, yung mga gagawin sa isang member po, no, sa hospital, no, subject lahat yan kung ano yung diagnosis ng doktor. Kung PEC, ibabawas yan sa PEC limit kung VIP. Pag naman po ordinary illness, ibabawas dun sa MBL po natin. And then, meron din tayong installment scheme. So, kasi si Medicard is one-time payment. Pero sa mga credit card holders ng BDO and BPI, pwede po yung installment. May criteria lang tayo. And then, yung sa baba nun, meron din tayong graphic for enrollment date. So, minsan kasi, kailan ma-active yung ang application ko, ilan days, ganyan. So, meron tayong activation na twice every month sa first of the month and 16 po. And then, meron siyang tawag dito, may cut-off. Ayan. So, 11 to 25 of the month, yung activation niya is first of the following month. Yung isa naman, yung other days, 16th of the month naman ang kanyang activation. So, yan po ang masishare ko lang sa inyo. Sana po naintindihan nyo. Kung may question pa po kayo, PM lang.